Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nilinaw ng BIFAR na malaya pa rin pumalaot ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera kasunod ng unilateral fishing ban na inalabas ng China. Dagdag pa ni Briguera, sa ngayon wala silang natatanggap na ulat na pinipigilan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Wala rin ani ang dahilan para matigil ang kabuhayan ng ating mga kababayan doon. Samantala, posible pa rin makaranas ng brownout ang ilang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, sa ngayon nakakaranas ng peak demand ang Luzon kung saan naabot sa hanggang 13,000 megawatts ang demand. Kaugnay nito, una nang inanunsyo ng NGCP na isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Pinatawan na ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Ombudsman, kasunod na rin ito na reklamong isinampa ng DILG laban sa alkalde matapos madiskubre ang ilang pogo sa kanilang lugar. Maliban kay Guo, pinatawan din ng preventive suspension ang business licensing permit head ng Bamban at municipal legal officer ng bayan. Ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentong ptv@gmail.com. Maaari niyo rin gamitin ang hashtag kwentong PTV at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.